Welcome to the series of Vera Files. So now we're gonna talk about the revelation of Arturo Las Cañas about dito kay Paulo Duterte. Sabi nga dito sa konteksto ng title sa Vera Files, Pulong was the mastermind of smuggling of shabu in the port of Davao. So, ni-revealed ho ni Las Cañas na it's not all about shabu, yung kanyang ini-smug, but kasama na din dito yung rice, kasama na din dito yung sugar, yung ukay-ukay. Talaga nga namang nakakashock. And ni-reveal niya din kung paano siya tumegi ng tao na siyang utos ni Congressman ngayon, Paulo Duterte. So, sa mga hindi nakakalam, Paulo Duterte was a son of former President Rodrigo Roa Duterte, the first district representative na meron ho ngayong issue sa 51 billion na ipinupukol sa kanya ni Zalde. Yan, pinupukol sa kanya ni Zaldeco na instead na sagutin yung issue about sa 51 billion, ang ginawa niya, nagpicture siya na binibigyan niya ng pulburon ang kanyang ama. So, ganun ho sila mag-handle ng issue, nililihis nila sa totoong issue. But now, ngayon, nagkasabay kasi guys yung pagbulusok ng issue ni Paulo. So, sumabay din dito sa trending na 51 billion itong conversation ni Arturo Las Cañas na ni-revealed niya nga na itong si Paulo Duterte was a mastermind of shabu in the port of Davao. Ngayon, sino dito yung kanyang mga kasapi? So, yan ho yung aalamin natin ngayon sa vlog na to, and kung ano pa yung kanyang mga ini-smug, and sino-sino pa yung mga involved dito. Nasabi ko na pala, yung mga related involved, isa lang pala yon. Anyway, eto na nga. Last year, sabi na lang natin 6 years ago, 7 years ago, 8 years ago, nagkaroon ho ng issue, ipop-up ko lang dito muna yung balita ng GMA. Nagkaroon ho ng issue si Paulo Duterte at ang kanyang asawa dito sa tinatawag na smuggling ng ukay-ukay. So, talaga nga namang, this was confirmed by Arturo Las Cañas kasi this was a news before na itong si Paulo Duterte related dito sa smuggling. And ngayon, kinonfirm nga ni Arturo Las Cañas na totoo yung mga smuggling na related dito kay Pulong, kay Paulo Duterte. So, ito nga yung news guys, ito yung news na kuha ko. Nakahanap pa ako ng kopya. Pakinggan nyo about to sa ukay-ukay. Itinanggi ng manugang ni presumptive President Rodrigo Duterte na si January Duterte ang akusasyong sangkot sila sa smuggling ng mga ukay-ukay. Ayon sa kanya, isang nagngangalang Perfecto Tagalog ang nag-akusa sa kanya at sa mister niyang si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Pero hindi raw sila nagkaroon ng anumang negosyo ng tindahan o pag-i-import ng mga damit. Pinag-uusapan na raw nila ang pagsasampa ng kaso laban kay Tagalog at mga kasabwat nito sa pagpapakalat ng balita. Nanahimik daw sila pero nasasaktan na raw ang kanyang pamilya. Si January ay kasalukuyang kapitana ng Barangay Katalunan Grande sa Davao City. We have remained silent, for we knew that those were meant to discredit our family. Given that my father-in-law, Mayor Rudy Duterte, led the presidential surveys at that time, I will seek justice for my family. Okay, yan yung balita. 7 years ago. This news was 7 years ago. Okay, etong klaseng issue na to, this is not related to ICC. So, I think the government should really push these cases kasi dawit dito ang BOC, ang daming dawit na ahensya dito. So, hindi naman to about sa killing. So, I hope na magkaroon ng action itong government. Kung totoo man to or hindi. Kasi, nakakalungkot naman isipin, di ba? Na, may smuggled na mga bigas, may smuggled
ng mga sugar, smuggled na ukay-ukay, and smuggled na shabu. So, yung pagtutuunan lang ng ICC dito is yung killings. Pero yung sa mga smuggle, it's not about related na sa ICC. I think the government should really look into this matter. So, anyway, ito yung yung video ni Las Cañas. 2 minutes lang to, guys. Sana panoodin nyo at makinig kayo ng maigi. Ito revelation niya to. Sir? I was being used by Pablo Duterte as front in the smuggling of rice and illegal drugs of Charlatan. That's it. Our caser in our group is named Mark Suico. Okay. He is a multi-billionaire young man. Caser of Paulo Duterte. He's cashier of Paulo Duterte. Yes, Mark Suico. Sir, what did they smuggle? Smuggle of rice and I think partly Okay. shabu, no? Shabu. Not okay. Okay, not so. Sometimes sugar, but Sugar. mostly rice. Rice. And then shabu. And then shabu. I see. Shabu. Mayor Duterte knows this. He knows about He it. knows about this because I told him. You told him. I told him about these activities of Paulo. But he just So that is how close you were to him? You can tell him about Yes. these things? more than his brother. And how did he react? Sometimes I can read his reaction. Sometimes he's bloated, angry. Angry. Yes, but when he lies, it's very easy to catch him because he was so relaxed. And then he will concoct another story to cover the truth. He wanted his mouth to be the source of the investigation. That's why this is what happened all the killings in Davao City. No policeman can investigate truthfully without the dictation. The dictation of Mayor Duterte called he wanted to be the matter of an investigation. Diba? So, nasama pa pala sa video yung ibang topic na sana natin yun, guys. Yung pagiging diktador ni former President Rodrigo Roa Duterte, kung bakit walang nakakahuli sa kanya doon. So, kasi nagbibigay siya ng mga bribe money, pero hindi pala bribe yun, kundi reward money para, yung mga, magsitigil. So, iba talaga yung nagagawa ng pera, Anyway, after hearing this video, diba, about sa smuggled, kasi hindi naman to kabe ng ICC, hindi na to hawak ng International Criminal Court. I think, yung ating gobyerno ngayon, talagang we really need to look into this matter kasi this is a serious matter. So, even though nakalipas na, kasi we do not know if namamalakad pa rin ba up to this moment tong mga to or hindi na. Pero kahit hindi na, kailangan panagutin pa din yung may kasalanan. Kasi ginawang kasalanan nila yan. 'Di ba? And sa kagaya nga sinabi ko, sino nga ba yung mga taong involved dito? So, binanggit si Mark Sueco. Pero hindi dyan nabanggit, guys, si Michael Yang at si Chinkitan. Kasi itong si Chinkitan at si Michael Yang, according to Las Cañas in the first conversation na binuo ng Vera Files, itong dalawang to is mga Chinese drug shabu operator, if I'm not mistaken. So, itong si Suico Tan, related siya sa smuggling ng rice, ng sugar, and also ng shabu. Pero itong dalawang si Michael Yang at si Chinkitan, talagang Chinese operator talaga sila ng shabu laboratories doon sa Port of Davao. So, grabe, nashock ako. Kung malala ang 51 billion, mas malala pa pala to. Kasi,
nakakapag itong taong to na hindi mo expected, magiging kagaya din pala ng ugali ng kanyang ama na, nagpapategi. Kasi sabi nga ni Arturo Las Cañas, ni-reveal niya, 'di ba, kung paano siya tumegi ng tao dahil sa utos ni Paulo Duterte. So, this accusation talaga dapat kailangan magkaroon ng further investigation para hindi lang puro salita, puro sabi. Kasi 'di ba, just to be fair naman kay Paulo, 'di ba? Mananatiling haka-haka lang 'to hangga't hindi pa naasikaso tong kaso na to. But then anyway, ito kasing si Las Cañas nasa ibang bansa, nagtatago siya for safety purposes dahil baka mamaya ipaligwak ganun siya ni Digong. Pero hawak na siya ng ICC. Yun yung sabi, hawak na siya ng ICC, and the ICC will use the statement of Arturo Las Cañas to the former President Rodrigo Roa Duterte about lang to sa mga related sa killings. Pero sa smuggling, yun nga, hindi na to hawak ng ICC. Dapat yung government ang looker into the topic about this serious matter. Anyway, it's me again guys, si Mimi Alicia, yung nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.